Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot tayo ng katanungan ng kaibon natin. Mga kaibon, pasensya na kayo kung ngayon lang tayo nakapag-upload ng panibagong video. Nagpahinga rin kasi ako ng ilang araw. Ngayon po, sasagutin ko na po yung mga katanungan ng mga kaibon natin. Kanina po, nagbabasa po ako ng mga comment tungkol doon sa mga katanungan ng mga kaibon natin. Meron lang akong nabasa na ilang comment na ikinabahala ko po dahil po doon sa katanungan ng mga kaibon natin. Inuna ko pong sagutin at gawa ng video yung mga katanungan ng kaibon natin. Ito po yung katanungan nila halos. Kung pwede daw ba magbigay ng sili para doon sa mga alaga natin? Yung iba naman na katanungan, kung pwede daw ba magbigay ng pampainit para mag-mate yung mga alaga natin? Yung sili daw ba ay okay daw sa mga alaga natin? Mga kaibon, disclaimer lang po. Ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga po ng mga ibon. Medyo nabahala po ako dun sa mga katanungan natin. Bali po 6 na katanungan po yun na ang direksyon ng katanungan nila tungkol doon sa pagpapainit sa mga alaga natin. Mga kaibon, hindi po tayo dapat nagbibigay ng sili sa mga alaga natin na pangpainit kapag po ganito ang panahon. Yung sili kasi mga kaibon, nakakatulong din talaga yan para yung mga pares natin mapabilis yung pag-iinit. Kumbaga, mapabilis natin na mag-mate sila. Dahil isa yan sa paraan na ginagawa na pagbigay ng sili sa mga alaga natin, yung dinudurog yung sili sa patoka para yung mga alaga natin mag-init. Pero may tamang panahon po ang pagbibigay dyan. Sa panahon ngayon mga kaibon, sobrang init. Kapag po nagbigay tayo sa mga alaga natin ng sili na pangpainit, baka po mga kaibon, ma-heat stroke yung alaga natin. Isipin nyo po, sobrang anghang, mainit ang sili, tapos sabayan pa ng napakainit na panahon. So, delikado, baka po ma-heat stroke yung alaga natin. Siguro, kung may bibigay ako sa inyong advice sa pagbigay ng sili, siguro ko mas maganda umagang-umaga pa lang, kagaya ng mga 6, mga alas 6. So okay pa siguro magbigay ng ganyang oras hanggang mga alas 10 ng tanghali. So pagtapos ng mga alas 10 ng tanghali, mas maganda palitan na natin ng ibang patoka. Dahil kasi sa oras na alas 12 ng hapon ay ng tanghali, yung alaga natin, kumakain po yan. Kakain po yan sa alas 12. Minsan mga 11 kumakain na po yan. So, sa oras nang yan, sobrang init na po ng panahon. Baka po kapag nasobrahan ng kain, sabayan ng mainit na panahon, baka po ma-heat stroke yung alaga natin. Sayang kapag nangyari po ang ganon. Kaya siguro, kung may maibibigay po akong payo, magbigay tayo ng alas 6. Siguro ko mga alas 10. Pwede natin tanggalin. Palitan natin ng patoka na walang sili. Kung dalawa sana yung patokaan ninyo, pwede yung palitan. Yung may sili, pwede yung itabi yun. Palitan ninyo ng bagong patokaan na may lamang patoka na walang sili. Tapos, pag kinaumagahan uli, yun uling ibigay ninyo, yung merong sili. So pwede sana ang ganong pamamaraan. Basta po tandaan po natin, wag tayong magbibigay ng maghapon or hapon na merong sili. Dahil po sa sobrang init, baka po ma-heat stroke. Meron pa tayong katanungan na isa, ay 3 na katanungan sa atin. Yung tanong, medyo malalaki na daw yung inakay.
Ngayon nagsusubuan na daw yung breeder niya, baka daw magmate or mangitlog. Ang tanong sa atin kung pwede daw ba bigyan ng sili yung merong inakay na breeder. Mga kaibon, wag po. Wag po kayong magbibigay ng sili sa mga breeder ninyong may inakay. Napakadelikado po mga kaibon. Alam niyo kasi yung breeder po ninyo, tutukayan doon sa sinasabi ninyo kung pwede lagyan ng sili. Ngayon, kapag tumukayan ng may sili, isusubo po yan doon sa inakay. Kapag naisubo po yung merong sili na seeds, or kaya naman merong tinukang sili, baka po madisgrasya yung breeder ay yung inakay dahil sa sobrang init nga po, saka hindi pa po pwede ng maanghang na isusubo doon sa mga inakay. Kaya po kapag merong inakay, wag na wag po kayong magbibigay muna ng merong siling patoka. Hayaan nyo po, kapag nakikita ninyo nagsusubuan yung dalawa, hayaan ninyo magme-mate po yan sa tamang oras. Sila na po mismo ang gagawa niyan. Hindi na natin kailangan painitin pa yan dahil kumbaga routine na yan ng isang breeder na kapag malaki na yung inakay, magme-mate uli yan para magkaroon ng inakay na panibago. Routine na po yan. Kaya po wag na po ninyong bigyan ng patoka na mayroong sili para uminit sila dahil malapit na rin po yan mag-mate dahil nagsusubuan na uli. Ang iniisip lang kasi natin dito yung inakay, baka po madisgrasya kapag binigyan natin ng patoka na mayroong sili. So yan po, doon sa mga kaibon natin na nagtanong, ang mapapayo ko lang, wag na po kayong magbigay ng sili na para pang painit sa mga breeder natin dahil sobrang init ng panahon, baka madisgrasya, ma-heat stroke. Kung may bibigay makong payo, yun lang po yun. Magbigay kayo sa umaga, mga alas 6, tanggalin ninyo sa alas 10 kasi po sa alas 12 tumutuka ang mga ibon natin. Kapag tumuka po yan dyan, dahil sobrang anghang ng patoka, sobrang init niyan, dagdagan ng sobrang init na panahon. Yung init, sana nararamdaman lang ng labas ng katawan. Kapag tumuka ng patoka na merong sili, hanggang sa loob. Talagang dadalhin niya hanggang sa loob ng katawan niya yung init. Dagdagan ng init ng panahon, baka ma-heat stroke yan, sayang. Hayaan nyo na po na mag-init sila. Kusa po yan. Kusa po yan mga kaibon na magbe-mate. Ako di na po ako naglalagay ng ganyan. Hindi na rin po ako nagbibigay ng mga pampainit na mga nabibili sa mga alaga natin. Hinahayaan ko na lang po ang ibon. Kinokondisyon ko lang ang katawan. Hinahayaan ko kapag kasi nasa kondisyon ng mga katawan yan, sila na mismo, normal na lang yan sa kanila. Kapag inabot yan ng init, talagang magme-mate yan. Doon naman sa mga merong inakay, wag na wag po kayo magbibigay ng patoka na merong sili dahil po delikado, baka masayang yung mga inakay. So yun muna yung video natin. Inuna ko lang sagutin to dahil importante po ito para magkaroon agad ng idea yung mga kaibon natin na nagtatanong at yung mga kaibon natin na nanonood. Sana po nagkaroon kayo ng konting kaalaman at konting idea. Hanggang dito muna tayo. Sa susunod na video, sasagutin ko po yung mga katanungan na naiwan. Maraming salamat po. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.